Ang loko-loko mong kapitbahay nag-connect sa Wi-Fi mo. Pagkatapos, pinascan ang QR code ng Wi-Fi password mo sa kanyang mga kaibigan, kaibigan o mga kabarkada. The last time you check sa associated devices mo, wow! Isang barangay na ang nakakonect. Parang tatakbo ka ng barangay kapitan, may eleksyon na itong mga kaiti. Paano ba natin ito solusyonan? After finishing this very easy 5 steps mga kaiti, to block Wi-Fi scan sa inyong converged modem router, ito ang mangyayari. Habang hinihintay po natin ang resulta mga kaiti, umpisa na po natin ang first step. Access your converged modem router's full admin account. Bakit full admin account naman? Wala tayong magagawa. Wala sa basic admin ang setting na kakailanganin natin. Nandito lahat sa full admin. Paano naman i-access yung full admin ng ating converged modem router? Meron na po tayong guide dyan. Check yun lang po yung link sa description box. Now, magawa na po tayo sa step 2. Diba? Ang dali-dali lang. Step 2 na agad tayo. Navigate lang po tayo sa network. And again, step 3 na agad. Dito naman tayo sa WLAN Radio 2.4 GHz or sa 5 GHz Wi-Fi. And then, sa step 4 naman tayo. Diba? Ang dali lang. Mag-umpisa po tayo dito sa 2.4 GHz Wi-Fi Access Control List. Dito, we have 3 options. Una, choose SSID. So, leave it as is na mga kaiti dahil yan po yung default natin, yung SSID1. Then, itong mode. So, we have the permit, the block, and disabled. Pagkatapos, itong MAC address box. Explain po natin ng konti itong tatlong mode mga kaiti. Umpisahan po natin sa disabled. So, ano ba mangyayari dito? Only promo po ito mga kaiti, free to all. So lahat pwedeng makakonect as long as alam nila yung Wi-Fi password mo. Pero siyempre kung hindi nila alam, hindi pa rin sila makakonect. And we have this block mode. Ano namang mangyayari dito? Ang mangyayari sa block mode, lahat na nakalista dito sa MAC filtering table ng mga device MAC addresses to hindi makakonect sa Wi-Fi mo. Pero yung hindi nakalista dito, pwede pa rin makakonect sa Wi-Fi mo as long as alam nila yung Wi-Fi password mo. Next, we have the permit mode. So ano namang mangyayari dito? Complete opposite po ito mga kaiti sa block mode. So lahat dito sa permit mode, lahat na nakalista sa MAC filtering table ay pwedeng makakonect sa Wi-Fi mo. Given na alam nila yung Wi-Fi password mo. So ang hindi nakalista dito sa MAC filtering table, hindi makakonect sa Wi-Fi mo. Kahit alam pa nila yung Wi-Fi password mo or kahit pascan pala yung Wi-Fi password QR code mo. Klaro po ba? Kung klaro, suntukin mo na ang like button. Ngayon, alin ba dito ang pipiliin natin ng mode? Syempre, dito tayo sa permit mga kaiti. Equivalent po ito ng MAC filtering whitelist ng PLDT fiber po natin. Iba lang po yung terminology. But technically, same po ang kanilang purpose. So dito sa MAC address box, input na po natin yung device MAC address. Una sa lahat, syempre, yung phone na gamit po natin to configure MAC filtering. So ang device MAC address po nito, ang una po nating input sa MAC filtering table. Bakit? Dahil kung hindi, madidisconnect po yung phone natin. Kung may natutunan po kayo mga kaiti, suntukin mo nga yung like button kung hindi mo pa nagawa. Paano ba malaman ang device MAC address ng phone natin, ng PC po natin at laptop? Meron na po tayong mga guide dyan mga kaiti. Check nyo lang po yung link sa description box. You can input as many MAC addresses po dito mga kaiti. Umabot ako ng 20 at pwede pa itong susobra. Kumusta ba ang resulta ng Wi-Fi scan natin kanina mga kaiti? O si kaiti, goods naman, perfect! Iyak naman ito ang mga kapitbahay mo. O teka naman kaiti, huwag po kayo mag-skip sa video dahil importante po ito. Ano ba ang mga disadvantages na nakikita ko? Number 1, wala pong bandwidth control ang ZTE Converged Fiber Modem Router. So anong ibig sabihin nito? Halimbawa, meron kayong pinakonect or kapamilya po ninyo, nilagay mo yung kanyang MAC address sa MAC filtering table ng Converged Modem Router po ninyo. Pero may mga kaibigan siya sa labas, hindi nga makakonect kasi nga naka-MAC filter, di ba?
So gawin niyang hotspot ang kanyang cellphone or smartphone para makakonect yung mga kaibigan niya sa labas. Pwede? Pwede. Dahil wala pong bandwidth throttling na nangyayari. Pwede pa rin siya makakonect as many devices na gusto po niya. Although na medyo hindi naman niya makuha yung max speed po ninyo, pero shareable pa rin yung Wi-Fi connection. So makastream pa rin sila ng video, ma-enjoy pa rin po nila yung gaming. Kaya, wag po kayong magpakonect mga ka-IT sa hindi po ninyo mapagkatiwalaan. Number 2, this MAC filtering mga ka-IT only applies to WLAN or sa mga wireless devices po natin or sa mga Wi-Fi devices po natin. Halimbawa, yung meron kayong laptop, di ba, may Wi-Fi yan. So for example, tinanggal mo siya sa MAC filtering table, hindi na siya makakonect sa inyong Wi-Fi. Pero kung gagamit ka ng Ethernet cable from your laptop to converged modem router LAN port 1, 2, 3, 4, alin man sa mga port na yon, ang laptop mo ay magkakaroon pa rin ng internet connection using Ethernet cable. Pero sa Wi-Fi, hindi na siya makakonect. Klaro? And number 3, this is a per SSID. So, anong ibig natin sabihin? So, kung nag-open po kayo ng another SSID, aside from SSID 1, for example, nag-open kayo ng SSID 2 or iba pang SSIDs, ang MAC filtering settings na ginawa po natin sa SSID 1 natin kanina does not apply sa SSID 2 or sa ibang SSIDs. Para ma-block po yung mga Wi-Fi hackers sa SSID 2 at sa ibang SSIDs, kailangan po natin i-follow or sundin ang configuration na ginawa natin sa ating SSID 1. Klaro po ba? Kaya move na po tayo sa step 5 po natin. Dito sa WLAN 5 GHz Wi-Fi, sa access control list, we will use the same mode sa ating SSID 1, which is the permit. Input na po natin yung device MAC address, syempre una, ng phone po natin na ginamit to configure MAC filtering. And then the rest device MAC addresses ng mga devices po ninyo sa bahay. What if kung ang na-configure po ninyo itong block Wi-Fi hackers is itong 2.4 GHz Wi-Fi lang? Anong mangyayari? Kung ang phone po ng Wi-Fi hacker mga ka-IT ay tulad po ng phone ko na hindi supported yung 5 GHz Wi-Fi, hindi pa rin siya makakonect sa Wi-Fi mo. Kahit alam niya pa yung Wi-Fi password mo, kahit ipascan niyo pa yung Wi-Fi password QR code mo. Pero, kung supported ng phone niya ang 5 GHz Wi-Fi at alam niya ang Wi-Fi password ng 5 GHz Wi-Fi mo, makakonect siya sa inyong 5 GHz Wi-Fi or sa inyong SSID 5. Kaya importante mga ka-IT na na-configure po ninyo sa inyong converged modem router ang inyong 2.4 GHz Wi-Fi, SSID 1 at ang inyong 5 GHz Wi-Fi SSID 5 to block Wi-Fi scan hackers by configuring MAC filtering. And don't make these 5 terrible mistakes mga ka-IT when blocking Wi-Fi scan hackers. Check this guide. At palitan nyo na agad ang inyong Wi-Fi name at Wi-Fi password, including your admin password dahil delikado po yan. Check this video. At syempre, available po yung tech coaching po natin sa FB page po natin, Kuya IT Official.